Sinumiti na ng Kamara sa impeachment court ang hinihinging certification na naaayon sa konstitusyon ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang BC naman, pinauubaya sa kanyang legal team ang desisyon kung dadalo ba siya o hindi sa impeachment trial. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Now call the roll. Isa sa mga hinihingi ng Senate Impeachment Court sa Kamara ang sertipikasyon nagsasabing walang nilabag sa saligang batas ang kanilang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, lalo na ang one-year rule. Isinumite na ng House Prosecution Panel ang resolusyon ng Kamara kaugnay nito. We have our legal basis and factual basis to say na it was constitutional to begin with po. Inihain din nila sa Senate Impeachment Court ang manifestation ng muling pagsusumite ng entry of appearance ng mga miyembro ng House Prosecution Panel. Because pinuna nila that when the entry of appearance was made, the impeachment court was not yet convened. So, nirefile namin para wala nang issue. Binigyan din ng House Prosecution Panel ng kopya ng pleadings ang mga abogado ng bise. Pero ang impeachment court, wala pa raw magagawang aksyon hanggang hindi nagbubukas ang 20th Congress ayon kay Senate President Chis Escudero. Hinihintay rin ang hiningi ng korte sa mga papasok na kongresista na desidido silang ituloy ang kaso laban sa bise. Kailangan din daw pumili ang Kamara ng mga magsisilbing prosecutors. July 28 kami magre-resume pero ceremonial yon para sa sona ng Pangulo. Magsisimula pa lang talaga makapagtrabaho ang Senado at Kamara ng July 29. Pero hindi kami pwede schedule agad hanggat una, wala pa yung prosecutors. Pangalawa, wala pa yung compliance in one shape or another. Nang tanungin ng Senate President kung anong mangyayari sakaling di sumunod ang Kamara, Lahat yon posible, Nympha. Ayokong pangunahan. Sa tigas ng ulo nila, ayaw nga tumanggap ng pleading, so hindi na ako magugulat kung gagawin mo nila yon. Biri mo, pagtanggap lang ng order, pagtanggap ng pleading, pagtanggap ng answer, pagtanggap ng appearance, pati yon papahirapan. Pero magkikita-kita kami sa tamang panahon, kaugnay sa mga ganyang ginagawa nila. depensa ng Kamara, hindi sila nagpapahirap. Hindi naman kami nagpapahirap. Kaya hindi pa matanggap ng House because there was a motion approved sa plenary. Doon naman sa entry of appearance, again, pinapaliwanag natin, wala naman tinanggihan. Hindi nga lang kasi nagpakilala ng maayos ang mensahero kung ano yung binibigay nila sa House na dokumento. Hindi naman sinabi kung entry of appearance to o para saan. Ang gusto natin, isang trial na magawa forthwith. Kahit ibinalik ang articles of impeachment sa Kamara, nanindigan si Escudero na may jurisdiction pa rin ang Senate Impeachment Court sa impeachment ng bise. Sa sagot kasi ng bise sa summons ng korte, iginiit niyang wala ng jurisdiction ng impeachment court matapos nilang ibinalik ang articles of impeachment sa Kamara. I refer you back to the order itself. Pakibasa na lang po yung order dahil nakalagay naman doon, hindi ba? Return without dismissing nor terminating the case. Even if I am the Senate President bilang tagapangulo ng Senado, hindi ko pwedeng dagdagan o bawasan pa yung pinagbotohang order ng Senado. Hindi pa naman malinaw kung dadalo si Vice President Duterte kapag nagsimula na ang impeachment trial. Ayon sa bise, nakadepende ito sa sasabihin sa kanya ng mga abogado niya. Gusto ko ng bloodbath, pero iba ang gusto ng mga experts and sila yung binabayaran ko. Ayaw ko magsunog ng pera para lang hindi makinig sa kanila. As a client, hindi ko papairalin yung gusto ko over doon sa gusto ng abogado because that would mean I'm wasting my money. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News.